Eto, bigating abogado ni Digong mga kababayan, nagmukhang basura. Uy, bakit GP? Bakit nagmukhang basura? Kasi nga po, pinagpipilitan niya na hindi na raw po aabutin ng confirmation of charges etong si Digong Duterte at ito daw po ay makakalabas na. Oy. Tapos sinagot naman po ito ng abogado rin po ng prosecutor ng ICC. Okay, ito pakinggan natin. Parang kampante itong si Attorney Kaufman na hindi na raw aabot doon sa confirmation of charges hearing laban po sa dating Pangulong Duterte. Dahil kampante sila, bago pa mangyari yun ay madidismiss at mapapabalik na ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po reaksyon nyo? Well, sa amin naman, sa mga biktima po, kampante naman kami na talagang may jurisdiction ng ICC. Kasi Doris at Alvin, 4 lang ang titingnan ng ICC. Ano yung 4 na to? Una, does it have jurisdiction materiae? Oo, may subject matter jurisdiction ba siya? Meron po, kasi crimes against humanity ang charge against kay Mr. Duterte. Ikalawa po, yung mga charges ba ay within that time jurisdiction ng ICC? Sige, Within Myers, nga channel. po talaga, kasi within November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ikatatlo po, ito po bang mga charges against kay Rodrigo Duterte ay nangyari sa loob ng Pilipinas? Nung state party pa po siya sa Rome Statute? Oo nga po. At ika-4, si Rodrigo Duterte ba ay nasa kustodiya ng ICC? Nasa custody nga po. Kaya 4 man pong titingnan, 4 dapat, at talagang meron po yung 4 na yan. Ayun. So maigi po na nalatag ninyo no? Para maintindihan din ng ating mga kababayan. Correct. Kasi ang mas nangingibabaw na naratibo, if you look at the social media, lalo na nung mga unang part ng pagkaka-aresto at pagdala sa kanya, inuulit-ulit nila yung kidnapping. Correct. And the correct. British-Israeli lawyer yesterday also argued that the ICC cannot exercise jurisdiction as the 80-year-old former president was kidnapped. Ginamit din niya ngayon yung salitang kidnap, partner, na ini-echo oo. nga ng Duterte camp. Sabi ni, and I quote, sabi ni Kaufman, I view it as a kidnapping, nothing more or less. It's an extrajudicial rendition. He was given no due process, just lang over to The Hague. Ano reaction po ninyo, sir? Wala namang kidnapping. Una, meron namang arrest warrant, di ba? Galing pa nga sa ICC. Ikalawa, pinadala po yung arrest warrant na to through Basag sila dun eh. How can you say that the arrest is kidnapping if there is a warrant of arrest? Mga kababayan, dun pa lang, soplak ka na parang hindi ka nag-aral ng batas. 'Di ba? At kung if that is really a kidnapping, therefore mga kababayan, ano 'yun? Kasama sa kinidnap si Majal Dea? Ha? Kasama sa kinidnap yung mga tao ni Digong Duterte? Yung kanyang aide? Oh, sige nga. Yun na lang pagtatalunan dyan sa mga bagay na yun. Of course, I am not a lawyer, but then again, mga kababayan, you can use that argument para itong mga to ay masabing talagang ginagago lang yung sambayan ng Pilipino. Diba? Merong presence ng warrant of arrest sasabihin, this is a kidnapping incident. Anak ng tinapa. Meron bang kinidnap mga kababayan na alam ang pupuntahan? Meron bang kinidnap na hindi nakapiring? 'Di ba? At meron bang kinidnap na alam niya na meron siyang kaso? Sige nga. Sa mga wag. Umaga pa, GP. Wag ka munang ganyan. Hindi, tanong ko lang. Sa mga argumento ninyo, ano ba ang tingin nyo sa mga kinikidnap? Di ba hindi alam kung saan pupunta? May piring ang mga mata. Walang warrant of arrest. Yun ang kidnap. Oh, pero pag may warrant of arrest, matik, doon pa lang wala na, laylay na yung argumento ninyo. Kaya ako naman na magsasabi, Pol. Etong si Nicholas Kaufman. Alam natin, mga kababayan, na parang ang ano lang nito, ang dating lang sa akin, ano lang publicity. Yes, publicity lang. 'Di ba? Baka mamaya sa susunod makikita nyo to, itong si Nicholas Kaufman, baka tumakbo na rin ito bilang kandidato pagdating ng panahon. Oh. through a diffusion. At mahalaga po na it's through the red diffusion ng Interpol. Kasi ibig sabihin talagang targeted to from the ICC. Tama. Wait lang. Lightero,
Sabi niya, meron bang kinikidnap na dadalaw ng pamilya? That is exactly correct. Di ba? When you say kidnap, mga kababayan, siguro yung kinidnap, you cannot see him or see her anymore. Diba? Kung babae man siya. Bakit yun nadadalaw ng pamilya? Oh. At kung talagang kidnap yun, baka yung pamilya na yan hindi napayagan na pumasok, di ba lakay RN 2 cents? Oh. Towards the Philippines. Kasi kung notice lang, ibig sabihin sa buong bansang miyembro ng Interpol. Pero ito, directed siya sa Pilipinas. Ikatatlo po, talagang sinerve naman po siya, di ba, ng ating mga authorities dito sa Pilipinas kay Mr. Duterte. At may basihan din under our domestic statute. Siguro, memorize nyo na yan. RA 9851, the IHL Act, Section 17, second paragraphs, in the interest of justice. Philippine authorities may dispense with investigation and may surrender a person towards an international tribunal that is investigating an international crime. Kaya wala pong kidnapping. Sa ulado ni Attorney Gilbert Andres yung mga sinasabi niya. Wala nang wala nang paligoy-ligoy mga kababayan. Sabi nga ni Congresswoman Luistro, nobody can ask you a question or nobody can question you when you are talking about the jurisprudence and yung batas itself, 'di ba? The law itself. Wala pong pwedeng question sa iyo kasi ito yung ito yung paninindigan mo, may jurisprudence, may binabasa kang batas. Tingin ko mga kababayan, may hirapan ang nakikipag-argue. Unless kagaya ka ni yung abogado po ng SMNI, si Tolentino. Natatawa talaga ako dun Franchise ng SMNI, ginamit niyang jurisprudence, franchise ng barko. Ayop na yan. Paano nga, Attorney Andres, ipakituloy nyo nga po, parang may dulo niyan na parang may isang lawyer din partner na inanalyze niya. Ang sabi? Yung dulo, paanong dulo ulit no, ng provision na yon? Ang dulo, may voluntarily surrender or subject to extradition. Kaso, ang ICC po, hindi naman po siya isang bansa. Isa po siyang international organization. Kaya yung extradition po na node, hindi po nag-apply sa ICC. Nag-apply lang po yan kung arrest warrant galing po sa ibang bansa. Opo, subject to extradition and may meron pang dulo, di ba? Hold on. Balikan ko lang ng konti yun, guys, ha? Node, hindi po nag-apply sa ICC. Nag-apply lang po yan kung arrest warrant galing po sa ibang bansa. Opo, subject to extradition and may meron pang dulo, di ba? Subject to extradition and applicable treaties or laws. Yeah. So saan ano yung subject to, ibig sabihin ibabatay doon. Oo. So anong pinagbatayan daw doon sa pag-aaresto? Kasi wala naman wala naman tayong tratado diyan. Yun na nga. Saan binatay yung pagkakaaresto? Yung binatay po siya sa arrest warrant. Kasi nakalagay naman doon, International Tribunal. Opo. At saka, importanteng i-remember, Doris at Alvin, na itong RA 9851, pinasa po siya noong December 2009. At noong December 2009, hindi pa po tayo partido sa ICC Rome Statute. Kaya napag-isipan na po yan ng ating Kongreso na kahit hindi pa po tayo member ng ICC Rome Statute, pwede pong voluntarily surrender ng Philippine authorities ang tao pong nakasakdal, iniimbestiga ng isang criminal tribunal such as the ICC. So ibig sabihin, attorney, malabong mapabalik sa Pilipinas ang dating presidente before September 2020, September 23, and even after that, malabo siyang ibalik. Sabi ni Valkyrie Marcos, yung sa ibig sabihin, mga tanga yung mga abogado gusto lang pirahan si Digong. You nailed it, di ba? Yun lang po talaga yon, mga kababayan. Alam niyo, ang nakikita ko dito, this is just a strategy to get the attention, to have a media mileage para makakuha po ng sympathy. 'Di ba? Kunwari lang lumalaban itong mga to, they all know what is the the result. Alam na kaagad nila kung ano yung resulta ng ginagawa nila nito. Siyempre, mga kababayan, isa lang po lagi kong sasabihin sa inyo. Hindi na, lalo pag sa media, pag humarap ang abogado, hindi naman nila yan sasabihin na mahina yung kaso. Of course, kapag sinabi mo yan, ano yan may feedback ka agad sa'yo. Ang sasabihin, mahina kang lawyer. Diba? Hindi ka dapat pagkatiwalaan. So,
Pag sinabi mo yon na mahina yung kaso, ang ano mangyayari? Papalitan ka. 'Di ba? So, sa akin, dahil nakaranas na rin naman ako ng ganyan, Akiko, salamat po sa pag-share ng blessing. Nakaranas na rin naman ako ng ganyan na makasuhan. Anong kaso mo, GP? Yun nga eh. Ako yung binangga, pero ako yung kinasuhan. Okay? So, wala tayong pag-uusapan doon. Ano naman yun eh, naayos naman natin yun. Dahil lang sa driver. So, pagdating sa abogado, never ever yan nasasabihin na mahina ang kaso. Kasi kapag sinabi niya yon, mga kababayan, para siyang nagtampo sa bigas. Ha? Para siyang nagtampo sa bigas. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Milanio, Andres. Nandyan ang mga Carino. Pati dyan sa Bicol. Okay? Sabi ni White Knights, pinapaasa lang nila yung mga DDS. Oh, pinapaasa lang talaga nila. Wala pong pag-asa na natitira sa kanila. Kaya nga, kung titingnan ninyo, mga kababayan, interim release ang talagang last resort para mapauwi si Digong Duterte. However, they need, mga kababayan, to communicate with this current administration, which is the mother state of the subject. Okay? Without the communication of this government, mawawalan na rin ang pag-asa. Kaya nakita nyo si Sara kung paano batiin, kung paano niya pasalamatan ng Pangulong Bongbong Marcos. May laman yun. Gusto nila, mga kababayan, palabasin. Diba? Gusto nila na makuha yung loob ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagbabait-baitan na naman yung mga loko. Oh. Alam mo, ang abogado, ganyan talagang style yan eh. Siyempre, pera-pera yan. Lagi yan sasabihin, malakas ang kaso, mananalo tayo dito, kahit na alam nila at the back of their head, talagang merong pong tulog. Tandaan nyo yan, yung sinabi ko, walang abogado po na magsasabi na ang laban, ang kaso ay mahina. Lagi niyan sasabihin, malakas ang kaso. Malakas ang laban natin, kapit lang. Pero ang totoo, siya po ang kumakapit doon sa pera. Kapit lang. Kaya nga papahabain pa niyan eh. 'Di ba? Meron kayong nakita, abogado pinapahaba. Ang dami pa mga kuskus balungos. O hanggang sa syempre ang abogado per araw 'yan, per appearance, 'di ba? Tapos yung mga gagawin pa niyan, mga extra ewan. Pera-pera kaagad 'yun. Diyan kay Kaufman, syempre malaking bayad 'yan. Hindi ko nga alam kung natuloy yung kanilang demand na ang magbayad doon sa mga abogado nila Duterte ang ang Netherlands. Di ko alam kung ICC ba ang magbabayad doon. Kasi wala na akong update. Ang malabo po. Kasi hindi na rin tayo state party sa ICC. Kaya kahit po i-grant yung interim release na malabo din. Wala pong audio? Are you sure? Hindi nga guys, wala talagang audio. Kala ko walang audio eh. Pinapakaban nyo naman ako. Malabo din towards the Philippines kasi hindi na nga state party ang Pilipinas. So unfortunately, ito pong naging epekto nung pag-alis ni Mr. Duterte from the ICC Rome Statute. Kaya nga sisihin nyo si Digong kasi kumalas yung mga bagay na pwede sanang magamit, hindi niya na magamit ngayon. 'Di ba? Yung mga remedy na yon, baliwala na, useless for us kasi we are not a member party anymore. Tama, White Knights. Lawyers knows best pag pera ang pinag-uusapan. Yun na nga po, attorney, kahit ano pa po ang pagpapaliwanag natin sa madlang people, ang nakatatak sa kanila, hindi naman na tayo, tinanggal na tayo ni Duterte doon sa ICC, kumalas na tayo. Anong pinagsasabi nyo na ang ICC may jurisdiction pa? So again, ikot lang, ano ang batayan? Ang sinasabi yung dahil sa pakikipagtulungan natin sa Interpol, tama po ba?
Tama po yan. At i-relate na rin natin. Actually, ano yan, Doris, mga para siyang chain na, yan. Okay. Alam mo yung mga chain, di ba? Oo. Yung unang chain, ang restaurant ng ICC. Mm-mm. Yung ikalawang chain, yung Interpol, diffusion notice. Yung pinaka-last na chain ay yung RA 9851, Section Ayun. 70. Okay. Kaya ano po yan, talaga yung mga Nakakabit-kabit. chains na yan. Oo. Hindi pwedeng isang chain na, Oo. dapat yung tatlong chain yung tingnan natin. Ayun. Okay. Oo. Now, have we decided Palagay ko, very tight yung defense. Napaghandaan nila ng gusto. 'Di ba? Kasi kumbaga mga kababayan, may tinatawag na parang domino yan eh. Check, sabi niya chain. So it means parang domino, mga kababayan. From the beginning, sunod-sunod na yan kasi nakalatag eh. Lahat magagamit nila, lalo yung RA 9851. 'Di ba? Gamit na gamit yan. Diyos ko. Oh. sa side ninyo, Attorney Gilbert, ilan po ang ipipresent natin na witnesses ng mga Kasi sinabi din ni Vice President Sara Oo. before the statement of Kaufman na paano nyo mapatutunayan na may 30,000? Yan. You have to have all the names of the Give me names. 30,000. Sabi niyo Oo. gano'n. Nako, di naman po kailangan 30,000 names ang kailangan ipalabas, di ba? Ah. Ang kailangan lang po yung mga example po out of the Oo. 30,000. Mhm. Oo. Kasi mukhang imposible naman talaga 30,000, di ba? So, ang ginagawa po talaga sa ICC practice, yung mga emblematic examples lang nung pagpatay. Ang mahalaga po, mapakita yung tatlong bagay. Anong tatlong bagay? Una, merong polisiya, yung DDS at yung Philippine government, ng presidente. Ano ba yung pulisiya na yon, mga kababayan? Yung pulisiya nila na war on drugs, that is the policy, 'di ba? O plantokhang. Yan yun eh, magkakabit yan. So yun yung pulisiya na talagang alam ng buong bansa na meron, existing. 'Di ba? Oh, sundan natin. Si Duterte. Ikalawa, kailangan pong ipakita na merong patayang nangyari. At itong patayang na to, hindi siya random. Meron pong widespread or systematic na attack sa civilian population. Ibig sabihin, meron pong pattern at laganap po siya sa buong Pilipinas. Ikatatlo, dahil sa polisiya na to, Okay, siguro isa dyan sa mga masasabi ko kung hindi ako nagkakamali, kasi binanggit ito sa Quadcom, yung Sunday bombing or yung Domoy Sunday bombing, which is, mga kababayan, inamin mismo ni Digong Duterte that he is the one who shoot dead, 'di ba? Who shoot those people na nandoon sa moske. Sabi niya ganun, inubos ko talaga silang lahat. Pinagraratrat ko. 'Di ba? Yan pa ang sabi, mga kababayan, ni Digong Duterte. So doon, that is a mass eh. Talagang meron itong masasabi natin may pattern. 'Di ba? Hindi ko alam kung 'yun ang gagamitin nila, pero kasi most likely yung mga ginagamit dito sa ICC yung mga lumabas din doon sa Quadcom. Hindi ko lang alam kung tama ako. Pero that is one of the big example or the best example, 'di ba? at sa widespread or systematic attack na to, may patayang nangyari. Yun lang Hold on. Really? Mahina yung boses ko? Teka. Hello. Ayan, mahina pa rin ba? Baka kailangan ko na magpalit talaga ng microphone. lang pong kailangan. Hindi po kailangan ipakita yung 30,000. So what is the threshold then? Kung hindi naman kailangan i-present ang 30,000, would Ilan? would 50 suffice? 100, 120? And what is the benchmark number then? Oo. Ganito, Alvin, sa international criminal law, wala talagang set number. Ang importante na yung mapakita mong emblematic cases ay ma-prove yung tatlong elements na to ng crimes against humanity. Kaya talagang walang set number. Ang importante, yung elements ng krimen. Oo. At saka pag sinabi po ba, attorney, na, excuse me, crimes against humanity, mayroon po bang number na mga tao na dapat ay masasabi natin na Pasok yan sa crimes against humanity. Biktima sila, pinatay sila? Oo, wala ding Doris, wala ding set na number kasi it can go as low as 20, it can go as high as thousands. Kasi ang importante dito, hindi siya yung random na patayan kasi pwede kasing may patayan, di ba? Let's say homicide,
due to robbery with homicide. Random lang yon sa buong Pilipinas. Kahit na marami yun, kung wala naman talagang koneksyon ng mga yon, hindi yun crimes against humanity. Useless Dito, yan. kahit po at least 43 yung nakalagay sa arrest warrant, ang mahalaga, mapakita na may koneksyon yung 43 na pagpatay na to under sa polisiya ni Mr. Duterte. Kaya yun lang pong mahalaga. Hindi siya random, may polisiya at laganap po siya at ito po ang naging resulta po, patayan, at least 43. Ibig sabihin, attorney, parang patutunayan ninyo na naging state policy ng Duterte administration ang extrajudicial killings. Naku, parang ba napakahirap nun? Ay, oo, May paper oo. trail ba yun na may... Hindi mahirap patunayan yun na may policy. Unang-una, nakita na nga natin yung policy. The policy is war on drugs, di ba? Oplan Tokhang, which resulted to the killings of 30,000. Kung hindi man natin 30,000 yon, but mga kababayan, yung 43 na ngayon ay pinag-uusapan, yun lang yung kailangan patunayan doon. Those elements are actually present para sa akin. 'Di ba? Maliwanag naman na nagkaroon ng patayan na naging resulta po nung pulisiya. Kasi ang pulisiya yung war on drugs o plantokhang na napunta sa extrajudicial killings kasi sa sobrang paggamit nila ng pulisiya na yon na masasabi natin hindi na maganda dahil ginamit na nga po na sobrang abuse, ang resulta pumapatay na rin sila ng mga tao na walang kinalaman. Sabihin pa natin, kahit hindi tayo tumutok lang dun sa walang kinalaman, yung mga tao na may kasalanan, kahit sabihin mong addict yan, mga kababayan, may due process pa rin dapat na sundin. Which, alam natin na hindi yan nasunod. Na hindi dumaan dahil sabi nga ni Digong, mas gugustuhin ko pa na mapatay, lumaban yung mga yan para wala na akong pakakainin. Diba? Oh. May executive utos ba yun? Order ba yun? Na, ito ang gagawin natin ha. Lahat ng mga adik at mga patayin yan kahit... Nakapapel. Oo, nakapapel. Actually, hindi siya mahirap, Alvin, Doris, ipatunayan. No? Kasi in fact, nung pagkaupo po ni Mr. Duterte noong June 30, the next day, July 1, 2016, nag-issue po ang PNP ng CMC 16-2016, Command Memorandum Circular. Oo, 16-2016. May nakaredy na pala talaga kaagad. Yan ang gusto ko mga kababayan Kahit na paikot-ikote ng tanong, nakakasagot ka agad. Diba? Galing ng expert na to. Sir, saludo. Or if I'm not mistaken. Kasi ang nakalagay po dito, Oplan double barrel. Ito po yung mekanismo kung paano po ipapairal yung war on drugs. At nakalagay po dun yung word na neutralization. Isa po yung euphemism for extrajudicial killings. So isa po ito sa mga ebidensya na pwedeng ipakita po sa IC na talagang mayroong polisiya ng EJK. Pero di ba binabanggit sa Quadcom, ang palusot nila when you say neutralism, tama ba? Neutralism or neutralism ay hindi daw ibig sabihin nito na patayin. Ito daw po mga kababayan ay hulihin. Marami daw ibig sabihin yan pagdating sa mga kapulisan. Pero according kay Colonel Espinido, when you say neutralism, yan ay isang kailangan patayin yung tao. 'Di ba? Tama ba ako ng pagkakarinig? Sa IC na talagang mayroong polisiya ng EJK through the word neutralization. Mali pala. Mali pala ako. Ang bingon mo naman, GP. Neutralization, hindi neutralism. Beste ka talaga. Mahina nga siguro, mga kababayan. Hoy! Mahina. Talaga yung yung headset ko, neutralization pala. Sorry naman guys, tao lang. So ganun pala. Akala ko, yung mga verbal, di ba maraming proclamations, declarations Sa mga speech niya. si dating Pangulo. Pero kumakambyo naman kagad yung spokesperson. Hindi, nagbibiro lang siya. Pati ba yan kasali yan sa mga ebidensya natin o kailangan pirmado at naisulat? Tama ka dyan, Alvin. Isa din yan sa mga ebidensya. In fact, sinight po yan sa application for arrest warrant. Yung mga public statements ni Mr. Duterte.
At in fact, hindi lang po joke yan kasi una, abogado po si Mr. Duterte. So Correct. alam niya yung legal na implikasyon ng kanyang mga sinasabi sa mga public statements na to. Ikalawa, ang presidente po, siya lang po talaga yung executive. Iba po siya sa kongreso, ano, na ang daming mga representatives at may mga senador pa. No? Iba din siya sa West, ano, kasi may mga Supreme Court justices, may Chief Justice, at may mga judges. Pero ang executive, presidente lang po yan. Oo. Executive ano kasi yun, tama si Laitero. Executive order yan mga kababayan. Talagang siya ang nag-utos. 'Di ba? Siya yung nag-utos niyan. Siya yung gumawa eh. Hindi nga to dumaan sa ano eh, hindi nga dumaan ito sa House of Representative, 'di ba? Oh. Kaya kung ano mang sabihin ng presidente in a public pronouncement, that is state policy. State policy. Opo. Okay, Pero may sige. lusot po ba? Doon na lang, pag sinabi na yon na executive order, state policy yan, palagay ko, pasok na agad doon sa sinasabi nila na may pulisiya. 'Di ba? Dahil may executive order. Yung sinasabi niya na hindi ko naman direktamente na sinabi sa mga pulis ko, sa mga sundalo ko, na patayin nyo yan, kaliwat ka ng patayan. Kundi, ang sabi lang niya ay pag nanlaban, ay sige, unahan ninyo kung na-endangered Mhm. na yung mga buhay ninyo. May lusot po ba yon, attorney? Actually, mga ano na lang, remedial statements na lang yan, o parang pang nakipbutas na lang yan. Pero mayroon po siyang mga klarong statements ano, na talagang nag-instigate, in fact, ordering the police to actually kill any drug suspect. Ano. At talaga, Sinabi niya pa, 'di ba sinabi niya pa na wala daw siyang pakialam sa human rights? 'Di ba? Maliwanag yung kanyang order eh. Wala akong pakialam sa human rights na yan. Puta na yan. Ganun pa siya oh. makikita natin yan kahit sa mga open sources sa internet. Kahit po sa YouTube, makikita po natin yan. Kaya hindi na po mabubura yan. Kasi itong tinatawag na admission. And admission has a high probative value under the rules on evidence. Yan Kasi bilang abogado at bilang presidente, alam niya po ang legal na implikasyon ng kanyang mga admissions. Yan yung sinasabi ko mga kababayan. Yan ang pinakamatindi na kalaban ni Digong. Yung umamin siya under oath. Yung mga video niya before na umaamin din siya, those are the things that really yung masasabi natin na magpababa doon sa kanyang kaso. 'Di ba? Wala siyang pag-asang manalo dahil doon sa mga yon. Pinahamak siya ng sarili niyang mga statement. Lalong-lalo na nung inulit